Ito na ang sensational trade ng LA. Gulat si Lolo. Gulat na gulat nga po si Lolo Bron, mga kapatid. Well, sino ba namang ding hindi magugulat dito kung ganitong sensational trade na nga po to? Hindi na nga po mapigilan pa, lalo na ng mga team na may ibubugang makaabot hanggang finals na makadagdag pa ng key player. Tila alam na nga po ni Pelinka at Lolo kung sinong manlalaro at anong posisyon ang dapat nilang remedyohan. Pero ang malaking katanungan nga lamang din po dito, kung madali lang ba to makaka-adapt sa laruan o sistema ng LA? Yan nga rin po ang sinisigaw ng mga fans, dahil kahit gaano pa nga po kagaling ang isang player, kung wala namang chemistry, masasayang lang din ang lahat. Paano ba naman kasi, mga kapatid, mukhang naka-bulls ay yata ang Lake Show dito. Mas sensational nga po sana kung itong si The Greek Freak ang pinuntirya nila. Pero kaso kahit pa nga po sang katutak na ang malalagas para sa Lakers, talo pa rin nga po dito ang Bucks. At alam nga po yan nila, kaya hindi nga po pwede kung pagpipilitan nila yan. Pero kahit papano, natumbok rin nga po nila ang pinaka problema ng kanilang team, kaya umabot nga po sa batang to. At dito rin nga po nila napagpasyahan na siya na nga po ang mas pinaka kinakailangan pa ng team ng Lake Show, kaysa sa unrealistic trade nga po kagaya nitong si Giannis. Hindi na nga po tayo magpapaligoy-ligoy pa, ang tinutukoy nga po natin walang iba kundi itong si Najee Marshall mula nga po sa Dallas Mavericks. Dati nga po itong kampi ni Luka, kaya malamang na mas bagay nga rin po to sa kanila. Di lang sa kabisadong kabisado niya ang laruan ni Luka, kundi 3&D nga din po ang batang to. At yan nga po ang matagal na rin gustong makuha nila Pelinka at Lolo. Dito nga po sila nagkukulang sa ganitong klaseng manlalaro na kayang tumira sa tres at the same time napakatinik din sa depensa. Mapupunan niya nga po ang medyo makupad na ipinapakita sa ating lahat na depensa rin ni Luka. Pakailang beses na nga po siyang tinitira nila Kendrick Perkins at Charles Barkley na dating mga player din sa liga, at ngayon nga po ay analyst na. Ito nga po ang pinakakulang nila, at masyado nga daw malamya kung bumantay itong si Luka. Kaya minsan dito nga po sa kanya ang atake ng mga team, dahil alam nga po nila na kayang-kaya nilang mabutasan kapag si Luka ang bantay. Pabor na pabor nga din po yan kay Lolo Bron, dahil nasabi niya rin nga po yan sa media na 3&D na player ang dapat nilang kunin. Ngayong nalalapit na nga po ang trading deadline, dapat masiguro na rin nila agad to. Dahil kung hindi, lahat nga po pwedeng biglang mangyari rin sa liga, di ba? Samantala Warriors, binalahura si Curry, wala nang gana. Langyang buhay nga naman talaga po ito para kay Steph. Nabalahura nga po talaga, at mukhang may malaking gulo na hindi nga po nakikita ng mga fans sa loob mismo ng pamunuan ng Golden State. Di naman kasi ganito din dati ang Warriors, lalo na nga po kapag ganitong mismong si Curry na nga po ang nagre-request o yung nagbibigay ng suwestyon para sa kupunan. Pero ang siste, etablado ang sinagot sa kanya, at tila para bagang walang halaga ang sinasabi ngayon ni Steph. Malamang nang dahil nga din po dito sa peligrong kinakaharap nila ngayong season. Mukhang kabado na nga po talaga ang Dubs this season, at kitang-kita nga po yan sa inaasal ngayon ng pamunuan. Biruin mo ba naman, mga kapatid, hindi nga lamang po isang beses o ngayon lang ginawa rin to ni Steph, kundi ilang taon na nga din po niyang sinasabi to sa pamunuan na etong manlalaro na to ang bagay sa ating sistema. Alam na alam nga po ni Curry kung sinong manlalaro ang dapat nilang makuha. Ikaw ba naman, matagal ka nang naglalaro sa team na to at ikaw ang kapitan o leader, talagang alam mo nga po talaga kung saang posisyon kayo nagkukulang. Pero yun nga, kahit pa nga po matagal lang sinasabi to ni Steph sa kanila, mukhang napahiya patuloy siya, dahil biglang no lang ang sagot ng pamunuan. Tila alam na rin nga po ni Steph na parang biglang nag-iiba na rin nga po ang ihip ng hangin para sa kanya. Malamang dito nga po napagtanto lahat ni Curry na dapat pati siya kumilos na din, lalo na nga po nung na-injured na nga po itong si Jimmy Buckets, at kamakailan nga lamang din po yan nangyari. Matatanda ang kinuha nila si Butler para pamalit nga po dito kay Klay Thompson, pero ang ending bulilyaso na naman nga po, dahil parang ala Klay nga din po na na-injured. Eto nga po sanang si Daniel Gafford ang gusto niyang makuha. Malamang alam niya na sakto to sa laruan nila, pero yun nga, tablado agad ang sagot sa kanya. Bagamat wala pa naman nga po tayong naririnig na nagte-threat si Steph na aalis, at wala rin siyang sinasabing pressure sa media. Pero kung paulit-ulit na ganito ang gagawin sa kanya, alam na kung ano ang pwedeng mangyari.